Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito po isang prophecy. Ito po yung binasa natin kanina doon sa ating Bible reading. Sabi doon, Isaiah 7:14, sabi doon, "Therefore the Lord himself will give you a sign." No, kay King Ahaz to sinasabi. Sabi doon, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God is with us. No? Kasama natin ang Diyos, no? Emmanuel, God is with us. So, yung mga Israelita po, mga kapatid, no? Yung mga Israelita, doon pa lang sa simula ay alam na nila na sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos, pag-aaral nila ng Torah at ng mga propesiya, ay alam nila na may paparating na Mesaya. At yun yung hinihintay nila na matagal na. Yung kanilang tagapagligtas. No? Tagapagligtas. At kung pag-aaralan natin yung Biblia, doon pa lang sa Genesis, no? Doon pa lang sa Genesis ay may ipanangako na ang Diyos na tagapagligtas. No? Yung tinatawag nating proto-evangelium, no? Na doon ay sinasabi na may darating na tagapagligtas. Sa Genesis pa lang, pagkatapos magkasala ni Eva at ni Adan, ay meron ng plano ang Diyos na pagliligtas para sa tao mula sa kanilang mga kasalanan. At sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng Israel, yung mga propeta at yung salmista at maraming sulat na patungkol sa pagdating ng Mesaya. Sa pagdating ng tagapagligtas. No? At isa itong Isaiah chapter 7 verse 14 doon sa prophecy na mangyayari sa hinaharap. So itong mga Israelita na ito, ang tagal na nilang naghihintay doon sa magliligtas sa kanila, doon sa kanilang kalalagayan bilang mga mamamayan nung time na yon. Ano bang kalagayan nila nung time na ipananganak si Jesus Christ? Sila ay sinakop ng imperyo ng Roma, no? So ang Israel ay sakop ng Roma nung time na yon, no? At sila bilang mga Israelita ay naghihintay doon sa magliligtas sa kanila mula doon sa pagsakop sa kanila ng mga Romano. No? Parang tayo mga Pilipino, no, sinakop tayo ng ilang mga bansa at nung tayo ay sakop ng mga bansang ito tayo ay naghihintay ng paglaya. No? Although yung mga Pilipino ang siyang may mga bayani tayo, no, na sila yung nagpasimula ng paglaban dito sa mga mananakop na ito. No, halimbawa si Lapu-Lapu, no? Unang bayani natin yon na ayaw niyang magpasakop, kaya nagkaroon ng digmaan at nanalo naman sila. No? Hanggang doon sa masakop na tayo ng Espanya, napakaraming bayani na maaring hindi na natin kilala ngayon. No? Na nakipaglaban para doon sa kalayaan ng bayan. No? At itong mga Israelita na ito ay ganun din. Hindi sila mismo bilang isang bayan yung gustong makipaglaban dito sa mga Romano na ito. Unang-una, hindi nila kakayanin. At pangalawa, may ipinangako sa kanila yung Diyos na itong ipinangako sa kanila ay ang pinaniniwalaan nilang magliligtas sa kanila doon sa kalalagayan nila sa lipunan. No? Hanggang sa dumating yung unang Pasko. No? Ang tagal nilang naghintay nitong mga Israelitang ito. Ang tagal nila naghintay, ang daming propesiya na sinabi patungkol kay Kristo, hanggang doon sa panahon na dumating at ipinanganak si Kristo, hindi nila pinaniwalaan na siya yung tagapagligtas. No? Sa kabila nung, asa na, naghihintay kami ng pagdating nitong Mesaya na to. Pero nung time na dumating na siya, hindi nila siya pinaniwalaan na siya yung Messiah. Sabi sa John chapter 1 verse 11, sabi doon, His own people did not receive Him.
No? His own people did not receive him. Alam nila lahat ng propesiya. Alam nila yung mga istorya na magaganap kapag dumating yung Mesaya. Alam nila ang lahat ng bagay na yan, pero na-miss nila yung person na darating. Na-miss nila si Jesus Christ mismo. At ang mahirap doon, ganito mga kapatid, ang hinihintay nila ay ang darating ay isang royalty, isang hari, na magmumula sa lahi ni David. Darating ang isang Messiah or ang tagapagligtas. Hindi nila inaakala na ang darating na tagapagligtas na ibibigay sa kanila ng Diyos ay isang sanggol na ipapanganak sa sabsaban. No, ipapanganak sa sabsaban. At kung titignan natin yung kapanganakan ni Kristo, walang glory doon sa lugar kung saan siya ipinanganak. Walang glory doon. Ang glorious nung panahon na yon, nung time na ipinanganak si Kristo, ay yung incarnation ng Diyos. Kung saan nagkatawang tao ang Diyos. Nagsimula siya bilang isang sanggol, ang ating tagapagligtas. At alam niyo mga kapatid, ang Diyos lagi siyang nasa bayan ng Israel. Yung presensya ng Diyos ay laging kasama nitong mga Israelita na to. No? Kasama nila palagi. Mula doon sa panahon na mula sa Ehipto at sila'y pinalaya mula sa Ehipto, kasama nilang Diyos. Kasama nila na sa haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. Kasama nila ang Diyos. At sabi doon, yung Diyos din ay nanatili doon sa kanilang templo. Nanatili ang Diyos doon sa kanilang tabernacle, sa Holy of Holies. Although nung time na yon ay hindi lahat ng tao ay makakalapit sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay may experience yung loob ng Holy of Holies. Pero kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Hanggang doon sa mapulfill nung panahon ni Jesus Christ, nung pinanganak si Kristo at tinawag si Kristong Emmanuel, o God with us. At ang Diyos mismo na maaaring nung lumang tipan ay hindi nila na-experience in physical form. Ngayon ay nagkatawang tao at ngayon ay kasama nila. Jesus Christ, in flesh, ang Diyos. In human form. At sabi doon sa John chapter 1 verse 14, sabi doon, the Word became flesh and dwelt among us. Yung salita ay naging laman. At itong laman na ito ay nakihalubilo doon sa mga tao na yon. Maiisip natin mga kapatid, no? Maaring mamiss mo yung kapanganakan nitong Mesaya na ito na ipinangako nung lumang tipan. Pero 30 plus years na si Kristo ay nabuhay sa lupa. At ipinakita niya kung ano yung kingdom of heaven. Iniaral niya yung katotohanan, pero sa kabila ng bagay na yon, ay hindi pinaniwalaan si Kristo. Siya'y pinatay at yung buong bayan ng Israel ay nagkaisa para siya ay ipako sa krus nung time na yon. At itong pangako sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ito ay napangyari nung unang Pasko. Napangyari ito nung unang Pasko. At yung time na yon ay yung Israel ay nireject nila yung incarnation ng Diyos. At hanggang ngayon, hindi sila naniniwala dun sa bagay na yon.
Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, pinanghahawakan nila yung pangako. Hanggang ngayon, yung pangako nung lumang tipan ay pinanghahawakan pa rin nila. Na-miss nila yung katotohanan na na-fulfill na yung pangako na yon sa pamagitan ni Kristo. Hanggang ngayon ay naghihintay sila doon sa paniniwalaan nilang una nilang Pasko. Pero tayong mga Kristiyano na experience natin ito sa kabila ng hindi natin nakasalumuha si Kristo in flesh. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay naniwala tayo doon sa unang Pasko. At yun yung sineselebrate natin sa ngayon. Pero alam niyo mga kapatid, God with us. Tayo mga Kristiyano, no? Sa buhay natin, habang tayo nabubuhay dito sa lupa na ito, may pangako ang Diyos. No? Maaring yung pangako sa mga Israelita ay itong ipapanganak ng virgin birth ay tatawaging Emmanuel, God with us. Maaring yun yung pangako sa mga Israelita. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ito ay pangako din naman sa atin na kung tayo mananampalataya sa Diyos, o mananampalataya tayo kay Kristo, God will be with us. Ang Diyos, God with us. Ang problema sa atin, mga Kristiyano, nakakalimutan natin yung katotohanan na God is with us. Maging ngayong Pasko. Maging sa celebration natin ng Pasko, nakakalimutan natin yung katotohanan na God is with us. Kasi, paano natin nasabi na nakakalimutan natin yung katotohanan na yun? Tingnan natin yung buhay natin, personal, buhay natin. Yung katotohanan ba na ang Diyos ay sumasa atin ay nakikita sa ating buhay ngayon? Kung paano tayo nabubuhay. Kung paano natin tinitingnan yung mga pagsubok sa ating buhay. Nakikita ba sa atin yung katotohanan ng pangako na God is with us? Kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, ano yung default na ginagawa natin? Naghahanap ba tayo ng mga tao na makakatulong sa atin? O ang una nating ginagawa ay isipin yung pangako ng Diyos, yung katotohanan na God is with us. Isipin natin mga kapatid, kung totoo sa buhay natin na itong katotohanan na ito ay ating isa sa buhay, gaano ka-powerful yung buhay natin bilang mananampalataya? Masishake ba tayo? Kapag naniniwala tayong sumasa akin ng Diyos, yung bang mga sakit, pagsubok, at hirap ng buhay na ito, masishake ba tayo ng mga bagay na yon kung naniniwala tayong God is with us? Na maaaring iisipin natin, sa kabila ng pagsubok na nararanasan ko sa buhay kong ito, God is with me. Ito hindi basta-basta lamang sinabi ng Diyos. Ito ay pangako niya sa atin. Kaya nga kung babasahin at pag-aaralan natin yung Psalms 23 na sinasabi doon, dumaan man ako sa libis ng lilim ng kamatayan, kasama ko siya. Diba? God is with me. Na itong katotohanan na ito, God is with us. Kailangan ito ay mas inaalala at mas binibigyan natin ng diin ngayong panahon ng Pasko. Dahil ito yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa atin bilang mga tao. Na darating ang panahon, may ipapanganak at tatawagin siyang Emmanuel, God with us. At tayo bilang mga mananampalataya, ito ba yung klase ng buhay na inilalakad natin sa mundong ito? Tingnan natin yung ating mga sarili.
At kung isa sa buhay natin yung katotohanan na God is with us, magiging sobrang powerful ng buhay natin. At mas magiging banal tayo. Bakit? Alam niyo mga kapatid, nagbibiroan ako ng may mga kaibigan din naman ako mga pastor, no? Isa kaming kaibigan sa Pilipinas na pastor, no? Nagkukwentuhan lang kasi naglagay ng altar doon sa kanyang kwarto yung isa naming kasama, no? Sabi niya, naglagay siya ng krus at ng Bible. Sabi niya, huwag kang maglagay ng ganyan dyan. Hindi ka magkakasala pag nandyan yan. Paano ka gagawa ng kasalanan? May krus dyan at may Bible dyan. So, ibig sabihin, symbolism ng Diyos. Symbolism ni Kristo ay yung altar na nandun sa loob ng bahay. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagpapakabanal. Nakikita mo lang siya. Yung altar mo sa iyong kwarto, yung altar mo sa iyong bahay. Mag-iisip ka na magsisinungaling kaya ako sa aking asawa o sa anak, meron altar ako sa bahay? Gagawa kaya ako ng kasalanan, may altar ako sa bahay? Lalabas ka na lang at doon mo gagawin. No? Pero yung katotohanan na sinasabi na God is with us, kung yun ay ating isinasabuhay, yung bagay na iyon, hindi ba tayo ay magpapakabanal din? Kasama ko yung Diyos ngayon, tapos gagawa ko ng kasalanan. Kasama ko yung Diyos ngayon, tapos ako ay hindi magiging malakas, kasama ko ang Diyos. Meron ako mga prinsipyong tinitindigan sa Biblia. Ito ba ay i-give up ko? Pero kasama ko ang Diyos. Kaya nga ang daming mga martir sa Biblia at gayon din sa ating buhay bilang isang iglesia, no? Ang daming naging martir. Bakit? Dahil sinasabuhay nila yung katotohanan na God is with us. Sige, patayin mo na ako. Hindi ko tatalikuran yung aking pananampalataya. Bakit? Because God is with me. Hindi ito simpleng salita lamang. Ito ay katotohanan na dapat isinasabuhay natin bilang mga mananampalataya. At ang Pasko, mga kapatid, hindi lamang ito tungkol sa isang bata or sa isang sanggol sa sabsaban. It is about a God who is with His people. Ang Diyos, nagkatawang tao para sumama sa kanyang bayan. Hindi lamang ito tungkol doon sa bata na nandoon, sa sanggol na nandoon sa sabsaban. Ito ay tungkol sa Diyos na kung pag-aaralan natin kung paano nangyari itong incarnation na to, si Jesus Christ emptied Himself. Hindi niya inari yung pagiging pantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ang bagay na ito at siya'y nakihalintulad sa mga tao para ipakita sa atin bilang mga tao na ang Diyos ay sumasa atin. Hindi lamang ito, yung katotohanan na si Kristo ay tinawag ni Emmanuel, hindi lamang ito isang bagay na idea lamang. Ito ay reality sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi ba, nung doon sa lumang tipan, naghihintay sila dito sa panahon natin ngayon na yung Espiritu ng Diyos ay papasok doon sa mga tao. Na ganun din yung image na makikita natin na si Kristo ay pumapasok sa ating puso. Na ang Diyos ay kasama natin. At iniisip natin, ang Diyos ay umaalis sa atin kapag tayo nagkakasala. Nagkakamali po tayo.
Sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng pagiging hindi natin tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin at yung pangako niya na si Kristo ay tatawaging Emmanuel ay magpapatuloy. Hindi nakatingin ito sa akin at sa iyo. Nakatingin ito doon sa pangakong binitawan ng Diyos para sa atin. Dahil ang Diyos hindi naman siya nagpo-fulfill ng pangako dahil lamang gumawa ka ng mabuti. Ang Diyos ay nagpo-fulfill ng pangako dahil siya ay nagpo-fulfill ng pangako. Dahil yan ay ipinangako ng Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya, isabuhay natin itong bagay na ito. Alalahanin natin ang bagay na ito, lalong-lalo na ngayong Pasko. Alam ko sa loob ng nakaraang taon, sa loob ng 12 buwan ng inyong buhay, napakarami nating naranasan sa buhay na ito. Nagkasakit tayo. Maaring ilan sa atin ay namatayan. Ilan sa atin ay maaring nawalan ng trabaho. Ang ilan sa atin maaring nahirapan sa buhay sa loob ng 12 buwan na itong nakalipas. Ang ilan sa atin, maaaring hanggang ngayon, mayroon silang ipinananalangin na hanggang ngayon ay hindi pa rin ibinibigay ng Diyos. Ang ilan sa atin ay maaaring dumadaan sa pagsubok ng buhay. Maaaring meron tayong mga kanya-kanyang struggle na pinagdaanan nitong 12 months na nakalipas. Pero ngayong Pasko, mga kapatid, alalahanan natin din naman kung sino yung kasama natin habang tayo ay dumadaan doon sa mga sitwasyon na yon ng buhay natin. At maaaring yung asawa natin, yung ating mga kapatid, yung ating mga anak, yung mga tao, yung mga kaibigan na ating maaaring inaasahan na sasama sa atin sa mga sitwasyon ng buhay natin na yon, maaaring sila ay wala. Maaring hindi sila present nung time na yon, pero ang Diyos ay laging sumasa atin. Ito ay pangako. Hindi lamang nung unang Pasko, ito ay pangako na nananatili sa atin hanggang sa ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam nyo mga kapatid, maaaring magkamali tayo, no? Maaaring magkamali tayo. Naisipin natin yung Pasko ay isa lamang event, no? Maaaring isipin natin, no? Magkamali tayo sa bagay na ito. Naisipin natin na yung Pasko ay isa lamang event. Isang event lang 'yan, no? Matatapos din 'yan. O kaya hindi naman yan ganun ka-importante. Maaaring isipin natin yon. Pero alam niyo mga kapatid, ang Pasko ay hindi lamang ito isang event. Ito ay pagpapakita ng Diyos ng pagsama niya sa kanyang bayan. Ito ay kung paanong sinamahan ng Diyos yung mga Israelita habang sila'y naglalakbay mula sa Ehipto patungo dun sa lupang pangako. Kung paanong daladala ng mga Israelita ang presensya ng Diyos doon sa Ark of the Covenant. Kung paanong ang sentro ng lipunan ng Israel ay ang tabernakulo kung saan nananatili ang presensya ng Diyos, na sinasamahan itong mga Israelita na ito kung paanong kasama nila ang Diyos sa bawat sandali ng kanilang buhay bilang isang bayan. Tayo, bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay sumasa atin din naman. Na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan,
Maaaring hindi natin nakikita yung kilos ng kanyang kamay sa ating mga buhay. Pero alam niyo mga kapatid, ang panghawakan natin ay yung kanyang pangako na siya ay sumasa atin. Yung pangako ng Diyos. Yung nangako ay ang Diyos. Itong pangakong ito ay sapat na para tayo'y magpatuloy sa buhay na ito na masalimuot. Sa buhay na ito na puno ng panganib at pangamba. Sa buhay na ito na walang kasiguraduhan ang ating kinabukasan, isa lamang ang sigurado. Kung tayo'y tunay na kay Kristo, ang Diyos ay sumasa atin. At nawa ngayong darating na Kapaskuhan, mga kapatid, ay wag nawang makalimutan yung katotohanan na ang Diyos ay sumasa atin. Huwag makalimutan ang bagay na yon sa ating celebration ng Pasko. Kundi patuloy natin itong alalahanin sa ating mga tahanan. At patuloy ipaalala sa ating mga anak na ang Pasko ay hindi patungkol kay Santa Claus. Hindi patungkol sa mga regalo. Na ang Pasko ay hindi patungkol dito sa mga consumerism na bagay na ito. Ang Pasko ay patungkol kay Kristo, na maaaring ang mundo ay patuloy nilang binubura yung katotohanan na ang sentro ng Pasko ay si Kristo. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, manatili sa ating mga puso at isipan ang katotohanan na si Kristo ay sumasa atin, ang Diyos ay sumasa atin. Patuloy nating alalahanin ng bagay na ito. At sa pagpapatuloy ng panahon, hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng ating buhay, ay alalahanin natin na si Kristo, ang Diyos, ay nangako na siya ay sasa atin at ang ebidensya ng bagay na yon ay ang pagdating ni Kristo. Ang ebidensya na katuparan doon sa pangako na yon na ang Diyos ay sasa atin ay si Kristo ay ipinanganak 2,000 taon na ang nakararaan. At hanggang sa ngayon, sa kabila ng napakaraming tao ang gustong burahin ang event na ito o ang season na ito sa kalendaryo, ay hindi nila magawa-gawa. Bakit? Dahil ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at ibibigay ang glory sa kanyang anak mula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid.